isang tao tayong gusto nating sumuporta sa atin, maging proud sa atin, yun ay ating mga ama. Hindi ba? Lalo na sa mga lalaki. Paano kung magkaroon ka ng amang pakiramdam mo ay ayaw sa'yo? Ano ba ang gagawin mo? Pipilitin mo ba ang sarili mong abutin ang mga bituin para ialay sa kanya? O hahayaan mo siya at bubuuin mo ang buhay mo sa sarili mong paraan at sa sarili mong timeline? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Alam nyo, ang kwentong ibabahagi natin sa inyo ngayong araw na to ay medyo personal sa akin dahil kakilala ko ang nagpadala ng kwentong ito. Bago natin pakinggan ang kaniyang kwento, naku, kayo po ba'y nakabisita na sa Facebook page ng Shop and Style? O, araw-araw ko na yung sinasabi ha. Bisitahin nyo na po ang Facebook page ng Shop and Style. Ayan po ang itsura ng kanilang page. At syempre, manood kayo ng kanilang pa-live. Lalo na kung meron kayong gustong bilhin bilang regalo sa inyong sarili o regalo sa mga mahal nyo sa buhay. Lalo pat hanggang ngayon, nandito pa si Ma'am Rose Puno Perez. Hanggang August pa siya dito. Kaya on hand niya yung mga ibinibenta niya. Kaya masyadong madali para ma-ship sa inyo saan mang sulok kayo ng Pilipinas. Ganun. Hindi na natin to patatagalin. Ito na po ang ating tampok na kwento for today. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Maraming bagay tayong gustong patunayan, lalo na sa mga taong mahalaga sa atin. Sa mga taong itinuring natin na ating mga superhero. Sa ating mga ama. Pero paano kung kahit ginawa mo na ang lahat, hindi mo pa rin makuha ang paghanga at approval niya? Dear Mama Mia, may mga tao raw na habang tumatanda, unti-unting nakakalimutan ang mukha ng kanilang ama. Ako kabaliktaran. Habang tumatagal, mas lalong lumilinaw sa isip ko ang bawat detalye ng kaniyang mukha. Ang malalalim na guhit sa noo kapag seryoso siya. Ang makapal niyang kilay na halos magdikit kapag may iniisip. At ang mga palad niyang magaspang na minsang naging pinakaligtas na lugar para sa isang batang katulad ko. Ako po si Peter, 29 na taong gulang na ako ngayon. May sarili ng bahay, disenteng trabaho, at konting ipon para mabili ang halos lahat ng gusto ko nung bata pa ako. Pero may isang bagay na hindi ko pa rin kayang bilhin, Mama Mia. At yun ang simpleng mga salitang, "Anak, proud ako sa'yo." Isang pangungusap na habang buhay kong hinihintay, pero hindi kailanman narinig mula sa sarili kong ama. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Mindanao. Hindi kami mayaman. Isang karpentero lang ang tatay ko na si Tatay Ruben. Ang nanay Elma ko naman ay naglalabada lang sa mga bahay-bahay. Araw-araw gigising si tatay bago pa sumikat ang araw. Gigisingin niya ako habang malamig pa ang simoy ng hangin sa labas. "Peter, gising na. Tara." Pikit mata akong babangon habang kinukusot ang mga mata ko. "San po tayo, Tay?" "Manonood ng pagsikat ng araw." Simple lang yun, pero para sa akin noon, parang isang napakalaking adventure noon. Sasakay kasi kami sa luma niyang bisikleta. Ako ang nasa harap at siya naman ang pumapadyak.
Habang binabagtas namin ang makitid na kalsada, mahigpit kong hawak ang manibela kahit hindi ko naman talaga ito kontrolado. Tay, bakit? Kapag ba malaki na ako, magiging katulad mo rin ako? Narinig kong tumawa siya. Naku, wag naman. Bakit po? Kasi gusto kong mas malayo ang marating mo kaysa sa akin. Hindi ko pa noon naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Ang alam ko lang, ang tatay ko ang pinakamagaling na tao para sa akin sa buong mundo. Kapag may sira ang bahay ng aming mga kapitbahay, siya ang laging unang tinatawag. Kapag may batang nahulog sa puno, siya ang unang aakyat para sumagip dito. Kapag may bagyo, siya ang unang lumalabas para tumulong sa ibang tao. Para po siyang superhero ng baryo namin kung tutuusin. At tuwing nakikita kong pinupuri siya ng mga tao, ipinagmamalaki ko talagang sabihin na tatay ko yan. Ngingiti lang siya at guguluhin ang buhok ko. Ikaw naman ang balang araw na ipagmamalaki ko, Peter. Paulit-ulit niyang sinasabi noon. Hanggang sa naging pangarap ko na rin yun, Mama Mia. Gusto kong dumating ang araw na masasabi niyang, anak ko yan. Nung grade 1 ako, halos maiyak ako sa kaba dahil may paligsahan sa pagbabasa. Hindi ako sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Kinagabihan nakita akong umiiyak ni tatay habang hawak ko ang libro. Lumapit siya sa akin. Oh, anong problema mo? Natatakot po ako, tay. Bakit? Baka mamali po ang pagbasa ko. Tahimik siyang naupo sa tabi ko. Pagkatapos ay inilapag niya ang isang maliit na kahoy na ginawa niya. Isang laruang kotse. Hindi yun perpekto, medyo tabingi pa nga ang isang gulong eh. Pero para sa akin, yun ang pinakamagandang laruan sa buong mundo. Alam mo ba kung bakit hindi pantay yan? Umiling ako. Kasi habang ginagawa ko yan, maraming beses akong nagkamali. Napatingin ako sa kanya. Peter, hindi ka matututo kung takot kang magkamali. Pagkatapos ay tinapik niya ang dibdib ko. Ang importante, malakas ka dito. Bumangon ka ulit. Kinabukasan, nanalo ako. Pag-uwi ko, bitbit ko ang maliit na medalya. Halos nagtatatalon ako sa sobrang tuwa. Tay! Tay! Tignan mo oh! Lumabas siya mula sa likod ng bahay. Pinakita ko ang medalya ko. Hindi ko malilimutan ang ngiti niya. At ang yakap niyang mahigpit. Sabi ko sa iyo eh. Sa gabing yun ay pinagluto niya ako ng paborito kong adobo. Pakiramdam ko noon ako ang pinakamaswerteng anak sa buong mundo. Kung may nagsabi lang sana sa akin noon na darating ang panahon na kahit makauwi pa ako ng may diploma, may trabaho, may sariling sasakyan at may mga parangal, hinding-hindi ko na makikita ang ngiting yun. Pagsapit ko ng 12 taong gulang, may napansin akong kakaiba. Mas madalas ng tahimik ang tatay ko. Kapag uuwi siya galing trabaho ay diretso na siya sa silid. Hindi na kami nagbebisikleta tuwing linggo. Hindi na rin siya nagyayayang mangisda. Kapag sinusubukan kong makipagkwentuhan, hindi na siya sumasagot at tumatalikod na lang. Kapag tinatanong ko kung may problema siya, ang lagi niyang sagot, pagod lang daw siya. Yun ang lagi niyang sinasabi sa akin. Nung una iniisip kong baka pagod lang talaga siya dahil sa kanyang trabaho. Pero habang tumatagal, parang hindi lang pagod ang dahilan. Parang may pader na unti-unting itinayo sa pagitan naming dalawa. Isang pader na kahit anong pilit kong akyatin,
lalo lamang itong tumataas. Hindi ko alam kung anong nagawa kong mali, Mama Mia. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang mawala ang tatay na dati kong hinahangaan. Ang alam ko lang, mula noong taong iyon, ay hindi na naging pareho ang lahat. 12 taong gulang ako nang una kong maramdaman na may nagbago sa tatay ko. Hindi ko alam kung bakit. Sa isip ko noon, baka may problema lang siya sa kanyang trabaho. Baka kinukulang na ang kinikita niya. Baka may iniisip lang siya na hindi niya magawang sabihin kay nanay. Kaya ginawa ko ang tanging alam kong gawin para mapasaya ang tatay ko. Mas ginalingan ko, Mama Mia. Akala ko kasi kapag nakita niyang mabuti akong anak, babalik na ulit yung dati niyang ngiti. Hindi ko alam na habang lalo akong nagsusumikap, mas lalo rin pala akong masasaktan sa magiging reaksyon ng tatay ko. Nung unang taon ko sa high school, halos lahat ng guro ko ay nagsasabing may malaking potensyal daw ako. Mahilig kasi akong magbasa, Mama Mia. Kapag may quiz sa klase, ako ang madalas na unang matatapos. Kapag may reporting, ako ang laging pinipiling leader. Hindi dahil sa ako ang pinakamatalino, kundi dahil gusto kong may maiuwi akong magandang balita sa bahay. Kahit isang bagay lang na makakapagpangiti ulit sa tatay ko. Nung unang quarterly recognition ay kabilang po ako sa top 5 ng buong batch namin. Hindi ko talaga maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko noon. Habang pauwi ako, ilang beses kong inilalabas sa bag ko yung certificate. Pinaplansya ko pa ito gamit ang mga palad ko para wag lang malukot. Iniisip ko pa lang ang magiging reaksyon ng tatay ko. Kinikilig na ako, Mama Mia. Pagdating ko sa bahay, nadatnan kong inaayos niya ang bubong ng kulungan ng aming mga manok. Tay! Tay! Hindi siya agad lumingon. Tay, may ipapakita ako. Bumaba siya ng hagdan habang pinupunasan ng pawis gamit ang lumang tuwalya namin. Ano yon? Inilahad ko agad ng buong pagmamalaki yung certificate ko, Mama Mia. Top 5 po ako sa buong batch namin, Tay. Tahimik niyang tiningnan yon. Wala akong ibang hinihintay kundi isang simpleng, magaling anak. Pero matapos ang ilang segundo, ibinalik niya lang sa akin yung papel. Bakit pang 5 lang? Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko noon. Ha? Bakit hindi ka number 1? Napakurap ako. Marami kasing matatalino sa amin, Tay. Tumingin siya ng diretso sa akin. Kung ginawa mo lahat ng kaya mo, dapat number 1 ka na. Pero kung hindi mo kaya, hayaan mo na lang yan. Pagkatapos nun ay tumalikod na siya, Mama Mia. Iniwan niya akong nakatayo sa bakuran namin. Hawak pa rin yung certificate. Hindi ko na malayang unti-unti na palang nababasa ng luha ko yung papel. Kinagabihan, napansin ng nanay ko ang pananahimik ko. Oh, anong nangyari? Umiling ako. Nakita na ba ng tatay mo yung certificate mo? Tumango ako. O anong sabi niya? Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Si nanay na mismo ang lumabas ng kusina. Narinig kong kinausap niya si tatay sa likod ng bahay. Ruben, bakit ba ganun ka sa bata? Wala naman akong maling sinabi, sabi ng tatay. Honor student ang anak mo, hindi ka natuwa? Hindi sapat yun. Bakit? Mas marami pa siyang kayang gawin. Tumahimik na si nanay noon, Mama Mia.
Ako naman ay tahimik din na umiiyak sa kwarto. Hindi ko maintindihan. Nung maliit pa ako, sapat na ang isang medalya para yakapin niya ako. Ngayon, parang wala na akong kayang gawing tama sa paningin niya. Mula noon, naging kakaiba ng bawat recognition day sa school. Habang ang ibang estudyante ay excited na kasama ang kanilang mga magulang sa entablado, kahit na ribbon lang naman ang nakukuha nila, ako Mama Mia mas kinakabahan. Hindi dahil baka hindi ako matawag, kundi dahil baka hindi pa rin sapat ang makukuha kong award para sa tatay ko. At tama nga ako Mama Mia. Kapag top 3 ako, bakit hindi ka top 1? Kapag top 2 ako, mas magaling ba talaga yung lumamang sayo? Kapag nanalo ako sa essay writing, ilan ba kayong sumali? Kapag nanalo ako sa science quiz, bakit hindi ka pang national level? Unti-unti kong naramdaman na parang wala ng halaga ang bawat tagumpay ko para kay tatay. Lahat ng pinaghirapan ko, may kapalit na panibagong pagkukulang at pangungutya. Isang gabi habang gumagawa ako ng assignment, lumapit ang bunso kong kapatid na si Joshua. 11 taong gulang lang siya noon. Kuya, bakit? Bakit parang ayaw sa'yo ni tatay? Napahinto ako. Anong ibig mong sabihin? Kasi kapag ako nagkakamali, kuya, tinatawanan lang niya. Kapag naman si Ate Karen, binibilhan pa nga niya ng sorbetes kapag umiiyak ito kahit may kasalanan. Pero kapag ikaw, hindi niya itinuloy. Hindi na kailangan. Ako na ang nagtapos ng iniisip niya. Ako lang ang laging napapagalitan. Tumango siya. Mama Mia, mas masakit pala kapag ibang tao na ang nakakapansin. Lumipas ang mga buwan, mas lalo kong pinagbutihan. Gigising ako ng 4:00 ng umaga para mag-review. Pagkatapos ng klase, dumidiretso ako sa library. Kapag weekend, hindi ako lumalakwatsa o nakikipaglaro. Nag-aaral pa rin ako. Habang ang mga kaklase ko ay naglalaro ng basketball sa may plaza, ako naman ay nasa mesa ng aming bahay. Hindi dahil gusto kong maging pinakamatalino, kundi dahil gusto ko lang marinig ang isang salitang matagal ko nang hinihintay. Proud ako sa iyo, Peter. Yun lang naman ang gusto ko, pero hindi yun dumating. Noong graduation ko sa high school, nagtapos po akong valedictorian, Mama Mia. Halos buong barangay ang bumati sa akin. Si Kapitan mismo ang nagsabi sa tatay ko habang naglalakad kami. Naku Ruben, ang galing-galing ng anak mo. Siguradong malayo ang mararating niyan. Ngumiti lang si tatay. Walang salita. Pero parang patalim sa akin yung ngiti niya na parang tumutusok sa puso ko. Ibig sabihin ba nun, kahit valedictorian na ako, hindi pa rin sapat? Kinagabihan inilagay ko lahat ng medalya at mga certificates ko sa isang malaking karton. Isa-isa kong tiningnan ng mga yon. Nung bata ako, bawat medalya ay parang isang hakbang papalapit sa pagmamahal ng tatay ko. Pero ngayon, parang mga paalala na lang sila na kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin maabot ang gusto kong mapasaya si tatay. Tahimik kong isinara yung kahon, Mama Mia. At sa unang pagkakataon, tinanong ko ang sarili ko, paano kung tama si tatay? Paano kung hindi talaga ako sapat? Hindi ko alam na ang tanong na yun ang sisira sa tiwala ko sa sarili ko sa loob ng maraming taon. At hindi ko rin alam
na ang pinakamasakit na sasabihin ng tatay ko ay hindi pa pala niya nasasabi sa akin. Mama Mia, may mga sugat na hindi agad nakikita dahil wala silang dugo. Wala rin silang peklat na nabubuo. Pero habang tumatagal, sila ang pinakamahirap na pagalingin. Yun ang natutunan ko matapos kong marinig ang salitang, hindi pa sapat yan. Paulit-ulit hanggang sa hindi ko na kailangang marinig pa mula kay tatay dahil ako na mismo ang nagsasabi noon sa sarili ko. Pagkatapos kong maging valedictorian sa high school, halos lahat ng mga tao sa baryo namin ay nagsasabing dapat daw sa Maynila ako mag-aral. Naku, sayang ang talino ng batang yan. Kaya niyang makakuha ng scholarship eh. Huwag niyong hayaang dito lang siya. Masaya ang nanay ko kapag naririnig niya ang mga yon. Pero si tatay, tahimik lamang siya, Mama Mia, na para bang walang naririnig. Isang gabi habang naghahapunan kami, naglakas loob akong magsalita. Tay? Oh, ano yun? May scholarship po sa isang universidad sa Maynila. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy ako. Ang sabi ng guru namin, kapag daw pumasa ko, libre na po daw yung tuition ko. Tahimik pa rin. Magwo-working student na lang po ako, tay, para sa ibang gagastusin ko doon. Ang sabi naman ng guru ko, nung 4th year ako na may kapatid daw siyang nandun. Willing daw yun na doon ako patirahin. Willing din daw yun na doon ako magtrabaho sa kanila para makapag-aral ako. Inangat niya ang tingin niya sa akin. O tapos, napakagat ako sa labi. Gusto ko pong subukan sana, tay. Ibinaba niya ang kutsarang hawak niya. Ano, Peter? Tingin mo ba ganun kadali ang buhay sa Maynila? Hindi po. Pero alam ko pong kakayanin ko, tay. Sino na lang ang tutulong sa nanay mo rito? Hindi ako nakasagot doon, Mama Mia. Sino ang tutulong sa akin kapag may mga kailangang buhatin akong trabaho? Sino? Tingin mo sino, Peter? Wala po, tay. Wala. Kaya nga, dito ka na lang mag-aral. Tumayo siya pagkatapos ay umalis siya sa mesa. Wala man lang paliwanag. Na para bang isang utos yun na hindi ko pwedeng suwayin. Kinagabihan, pumasok ang nanay ko sa silid ko. Nakaupo lang ako noon sa gilid ng kama. Narinig pala ng nanay ko ang pinag-usapan namin ng tatay ko kanina. Naiintindihan mo naman ang tatay mo, 'di ba, Peter? Napangiti ako, Mama Mia. Pilit ang ngiting yun. Yun nga ang problema, Nay. Hindi ko nga po siya naiintindihan. Umupo si nanay sa tabi ko. Mahal ka ng tatay mo, Peter. Napabuntong hininga ko, Mama Mia. Kung dati nung bata ako, paniwalang paniwala ako doon, ngayon parang hindi ko na nararamdaman. Mahal nga ba talaga ako ni tatay, Nay? Hindi agad nakasagot ang nanay ko. Kung mahal niya ako, Nay, bakit parang ako lang ang kailangang laging may patunayan sa kanya? Bakit hindi naman niya yon hinihingi sa mga kapatid ko? Tahimik lang si nanay at sa katahimikang yun, mas lalo kong naramdamang wala siyang maisagot. Mama Mia, dahil na rin sa pangungumbinsi ni nanay at siguro sa mga sinasabi ng iba naming mga kapitbahay, sa huli ay pumayag din ang tatay ko. Pero may kondisyon. Sige, kung gusto mo doon,
Wag na wag kang hihingi ng pera sa akin ha. Tumango ako. Opo, hindi po ako hihingi ng pera. Kapag sumuko ka, hindi po ako susuko, Tay. Pangako po yun. Kapag bumagsak ka, hindi rin po ako babagsak. Gagawin ko po ang lahat. Hindi na siya nagsalita pa. Yun na ang naging paalam niya sa akin. Walang yakap, walang pagsasabing mag-iingat ka anak, walang pagsasabing kaya mo yan anak. Habang ang ibang estudyante ay umiiyak dahil mamimiss nila ang kani-kanilang mga pamilya, ako naman iniisip kong mamimiss din kaya ako ng sarili kong ama? Mama Mia, totoo ngang mahirap ang buhay sa Maynila. Scholar ako pero hindi sapat ang allowance. Sa umaga, klase. Sa gabi, nagtatrabaho ako. Mama Mia, yun po kasing tinitirhan kong bahay ay may maliit na sari-sari store o convenience store dahil marami naman yung laman. Minsan, sa totoo lang, 2:00 na ng madaling araw akong nakakauwi para matulog. Pagkatapos, gigising ako ng 5:00 ng umaga para mag-aral ulit. May mga gabing nakakatulog akong yakap-yakap ang libro. May mga araw na tinapay lang ang pagkain ko. Hindi dahil sa hindi ako pinapakain ng mga amo ko, kundi dahil yun lang ang pinakamadali. Yun ang pwede kong kainin habang nasa daan nako. Hindi ko sinasabi kina nanay ang kalagayan ko at ang hirap na nararamdaman ko, lalo na kay tatay. Ayokong isipin niya na mahina ako, Mama Mia. Tuwing sumasahod ako, ang una kong ginagawa ay ang magpadala ng pera sa bahay. Hindi man yun kalakihan, pero alam kong makakatulong din yun sa pamilya ko. Kapag tumatawag si nanay, lagi niyang sinasabi, "Naku anak, salamat ha. Hindi mo naman kailangan gawin to. Alam ko naman na may ginagastos ka din dyan sa pag-aaral mo." Kapag si Joshua ang nagtumawag sa akin, "Kuya, nakabili na ako ng bagong sapatos para sa eskwela." Kapag si Ate Karen naman, "Ingat ka dyan palagi ha, Peter." Pero kapag si tatay ang napapahawak sa telepono, okay. Yun lang ang sabi niya. Wala nang karugtong pa, Mama Mia. Wala nang ingat pa. At bago pa ako makapagsalita at makapagkwento, pinapatay na niya yung tawag. Minsan ilang minuto akong nakatitig sa cellphone ko. Iniisip kung ano ba talagang kulang sa akin. Kung ano pa bang mga bagay na hindi ko ginawa. Nung nasa 3 taon na ako ng kolehiyo, ay nakatanggap ako ng pinakamalaking balita sa buong buhay ko, Mama Mia. Isang balita na hindi ko aakalain na matatanggap ko. Dean's Lister po ako. Kasama ako sa 5 pinakamahuhusay na estudyante sa buong department namin. Hindi ko napigilang mapangiti. Ang una kong naisip, baka ito na. Baka ito na ang pagkakataong magiging proud ang tatay ko sa akin. Tinawagan ko agad si nanay. "Nay, o anak, bakit bigla kang napatawag?" "Dean's Lister po ako, Nay." "Talaga?" Narinig kong nagsusumigaw ang nanay ko sa tuwa, na para bang sinasadya niyang marinig yun ng mga kapitbahay. Narinig ko rin ang pagsigaw ng kapatid kong si Joshua. "Naku kuya, ang galing-galing mo talaga." Napangiti ako. "Nay, nandyan po ba si tatay?" "Sandali lang anak ha." Narinig kong naglakad ang nanay ko. Pagkatapos, narinig ko ang boses ni tatay. "O ano? Tay, Dean's Lister po ako." Tahimik siya. Napangiti ako. Naisip ko siguro naiiyak lang siya sa tuwa.
Siguro hindi lang masyadong expressive ang tatay ko. Hanggang sa marinig ko ang boses niya. "Oh, magagamit mo ba yan para kumita ng mas malaking pera? Para akong pinagbagsakan ng malaking bato sa dibdib ko." "Tay, kapag may trabaho ka ng maganda, tapos malaki ang kinikita, tapos mataas ang posisyon mo, tsaka tayo mag-usap." Pagkatapos noon ay pinutol na niya yung tawag. Mama Mia, nung gabing yun, hindi ako pumasok sa trabaho. Sinabi ko na lang sa mga amo ko na medyo masama ang pakiramdam ko. Mag-isa lang ako noon sa waiting shed. Umuulan. Hinayaan kong mabasa ako. Hindi dahil gusto kong magkasakit, kundi dahil pakiramdam ko, mas ramdam ko pa ang lamig ng ulan kaysa sa lamig ng taong pinakamamahal ko. Napaiyak ako nun, Mama Mia. Hindi naman ako humahagulgol, hindi din naman ako sumisigaw. Tahimik na pagpatak lang ng luha. Habang paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, ano pa ba ang kailangan kong gawin? Ilang buwan ang lumipas, dumating ang araw ng pagtatapos ko. Nakatoga ako, bitbit ang medalya ko. Habang isa-isang inaakyat ng mga estudyante ang entablado, naghahanap pang mga mata ko sa audience. Nandun si nanay, nandun si Joshua, nandun din ang ate Karen ko. Lahat sila kumakaway sa akin. Ngunit ang taong pinakauna kong hinanap ay wala doon. Hindi dumating si tatay. Sabi niya, marami pa raw siyang tatapusing trabaho. Sabi niya, hindi daw kasya ang perang pampamasahe. Habang ang buong auditorium ay puno ng palakpakan, pakiramdam ko, Mama Mia, may isang upuang walang laman na mas maingay kaysa sa lahat ng ingay sa paligid ko. At doon ko unang naisip, baka hindi talaga darating ang araw na magiging sapat ako sa paningin niya. Hindi ko pa alam na ilang buwan matapos ang graduation ko ay may isang pangyayaring magaganap na tuluyang magpapabago sa relasyon naming mag-ama. 2 buwan matapos ang graduation, natanggap ako sa isang malaking kumpanya sa Makati. Hindi ganun kalaki ang sweldo ko, pero para sa isang probinsyanong kagaya ko, napakalaking biyaya na nun. Nung araw na natanggap ko ang una kong sahod, hindi ako bumili ng bagong cellphone. Hindi rin ako bumili ng bagong damit. Diretso akong nagpadala ng mahigit kalahati ng kinita ko sa bahay. Pagkatapos ay tinawagan ko si nanay. "Anak, nakuha na namin yung padala mo." "May kulang pa po ba, Nay?" "Ano ka ba? Sobra pa nga eh." Napangiti ako. "Sabihin mo kay tatay, Nay, wag na muna siyang tumanggap ng mga mabibigat na trabaho." Natahimik si nanay. "Bakit naman, anak?" "Matanda na rin kasi siya, Nay eh." "O sige, sasabihin ko." Pagbaba ko ng tawag, pakiramdam ko ay gumaan ang dibdib ko. Akala ko unti-unti nang magiging maayos ang lahat. Lumipas ang 6 na buwan, na-promote ako bilang team leader sa trabaho. Halos dumoble din ang sahod ko. Mas dumami rin ang aking mga responsibilidad. Pero hindi ko yun alintana, Mama Mia. Mas malaki ang kinikita ko. Mas malaki ang maipapadala ko sa bahay. Pinagawan namin ng bagong bubong ang lumang bahay namin. Pinalitan ng mga sirang dingding. Nagkaroon ng sariling kwarto sina Joshua at Karen. Si nanay hindi na rin kailangang maglabada pa sa ibang bahay. Nung makita ko ang mga litrato ng bahay na pinadala ni nanay ay napaluha ako. Sa wakas, may naitulong na rin ako sa pamilya ko. Umuwi ako sa probinsya makalipas ang halos 1 taon. Bitbit ko ang iilang pasalubong.
bagong sandals para kay nanay, sapatos para kay Joshua, bag para kay Karen, at isang dekalidad na tool set para naman kay tatay. Naalala ko kasi kung gaano siya kasaya kapag may bagong gamit siya sa pagkakarpentero. Pagdating ko sa bahay, halos mangyak-ngyak ang nanay ko sa tuwa. "Anak!" Mahigpit niya akong niyakap. Mas pumayat siya, oo, pero mas gumaan naman ang mukha niya kesa nung umalis ako. Ang mga kapatid ko naman ay grabing makayakap sa akin. Lahat masaya, maliban sa isang tao, si tatay. Nasa ilalim siya ng punong mangga, may inaayos na lumang bangko. Lumapit ako sa kanya. "Mano po, tay?" Ni hindi man lang siya tumingin sa akin. "Umuwi ka na pala." "Opo. Tsaka may pasalubong po ako para sa inyo." "Hindi pa naman sira ang mga gamit ko ah." "Hindi ko naman po yan binili dahil sira ang mga gamit nyo." "O bakit mo naman yan binili?" "Gusto ko lang po." "Magastos ka talaga." Parang may kung anong bumara sa lalamunan ko dahil dun, Mama Mia. "Hindi naman po, tay. Gusto ko lang. Sa susunod, huwag kang bibili ng hindi mga kailangan." Pagkatapos ay muli siyang yumuko at pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Yung tool set ko na regalo para sa kanya ay nasa mga kamay ko pa rin. Hindi man lang niya binuksan yung kahon. Kinagabihan habang naghahapunan kami, napansin kong halos hindi nagsasalita si tatay. Si nanay lang ang kwento ng kwento. "Alam mo ba, Ruben? Naku, maganda na ang trabaho ni Peter." Tahimik si tatay. "Tapos yung mga utang natin, halos matapos na rin nating bayaran dahil kay Peter." Tahimik pa rin. Ako nga halos gumaan na ang pakiramdam ko mula nung hindi na ako naglaba kasi si Peter na ang bahala sa lahat. Napatingin si tatay kay nanay, pagkatapos ay sa akin. Akala ko sa wakas may sasabihin siya. Pero ang lumabas sa bibig niya ay, "Huwag kang masanay na ikaw ang bumubuhay sa amin." Napakurap ako. "Hindi naman po ako nanunumbat, tay. Hindi ko naman sinabing nanunumbat ka. Ang gusto ko lang naman, tay, makatulong." "Makatulong? Kapag tumutulong ka, hindi mo na ipinapaalam sa buong barangay." "Hindi ko naman po yun sinasabi, tay. Sila mismo ang nakakakita. Mas gusto kong mahirapan kaysa sa kaawaan ng iba." Pagkatapos nun ay binaba niya ang kutsara niya. Hindi ko alam ang isasagot, Mama Mia. Sa buong buhay ko, hindi ko siya kailanman pinahiya. Hindi ko kailanman ipinagyabang ang mga naitulong ko sa pamilya ko. Pero bakit parang kasalanan ko pa rin? Makalipas ang ilang araw ay nagkaroon ng pista sa baryo. Marami ang lumapit sa akin. "Hoy, andito ka na pala, Peter. Nako, ang swerte talaga ng mga magulang mo sa'yo. Napakabuti mong anak. Balita ako, ikaw daw nagpaayos ng bahay ninyo. Tapos ikaw daw ang dahilan kung bakit hindi naglalabada ang nanay mo." Ngumingiti lang ako, pero hindi ko alam na naririnig pala yun ni Tatay, Mama Mia. Pag-uwi namin, doon nangyari ang unang malaking pagsabog. "Kala mo ba bayani ka na, Peter?" sabi ni tatay. "Masaya ka na?" "Po, hindi ko po maintindihan, tay. Lahat ng tao dito, ikaw na ang bida." "Tay, wala naman po akong ginagawang masama." "Wala kang ginagawang masama? Etong bahay, etong bubong, etong mga gamit na nandito. Alam ng lahat ng tao na sa'yo to. Pakiramdam ng mga tao wala akong silbi bilang
haligi ng tahanang to. Tay, hindi naman po yun ang gusto kong iparating. Lumayas ka nga rito. Kung gusto mong ipakita sa lahat na mas magaling ka kaysa sa akin, wag dito. Hindi ako makapaniwala, Mama Mia. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong hindi galit ang naririnig ko sa boses niya. Parang may inggit. At mas lalo akong nalilito noon. Bakit maiinggit ang isang ama sa sarili niyang anak? Hindi ba dapat maging masaya siya? Hindi ba ito ang pangarap ng tatay ko noon? Na mas malayo ang marating ko kaysa sa kanya? Kinagabihan, hindi ako makatulog. Lumabas ako ng bahay. Umupo ako sa lumang duyan na ginawa mismo ni tatay nung bata pa ako. Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin, narinig kong lumabas si nanay. Peter, huwag mo sanang masamain ang mga sinabi ng tatay mo, ha? Nay, pagod na po ako eh. Sa totoo lang, Nay, hindi ko pa ito gustong sabihin pero pagod na ako. Anak, may mga laban ng tatay mo na hindi mo nakikita. Laban po? Tungkol po sanang laban na yun. May mga sugat ang tatay mo. Sugat na hindi pa rin naghihilom hanggang ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Bigla siyang natahimik. Parang meron siyang gustong sabihin pero pinili niyang lunukin. At bago siya tumayo, mahina niyang sinabi sa akin. Darating ang araw, Peter. Maiintindihan mo rin ang tatay mo. May 3 araw pa sana akong bakasyon sa probinsya, Mama Mia. Plano kong samantalahin ang pagkakataon. Matagal na rin kasing akong hindi nakakauwi. Gusto kong makasama sina nanay pati na rin ang mga kapatid ko. Gusto kong subukang kausapin si tatay ng masinsinan. Naniniwala pa rin ako noon na baka isang mahabang usapan lang ang kailangan naming dalawa. Ang hindi ko alam, mali pala ako. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nabutan kong nagkakape si tatay sa may bakuran namin. Nag-ipon ako ng lakas ng loob. Magandang umaga, tay. Bahagya lang siyang tumayo. Bahagya lang siyang tumango. Umupo ako sa tapat niya. Tahimik muna kaming dalawa. Ang tanging maririnig mo lang ay tilaok ng manok at ang mahinang pagaspas ng hangin sa mga puno ng niyog. Tay? Tay, may nagawa po ba akong mali? Marami. Sagot niya habang humihigop ng kape. Parang may kumirot agad sa dibdib ko, Mama Mia. Pwede ko bang malaman kung ano? Tay, gusto ko lang maintindihan. Hindi mo na kailangang intindihin, Peter. Kailangan ko po. Bakit? Kasi tay, pakiramdam ko, kahit anong gawin ko, galit pa rin kayo sa akin eh. Hindi ako galit. Mahirap naman pong paniwalaan yun, tay. Tay, tingnan niyo po ako. Isang beses lang. Unti-unti siyang nag-angat ng kaniyang ulo. At sa unang pagkakataon matapos ng maraming taon, nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Pero Mama Mia, wala po akong nakikitang pagmamahal. Parang pagod at galit lang ang nakikita ko. At may kung ano pang emosyon na hindi ko maipaliwanag. Bakit pa gustong-gusto mo akong piliting magsalita? Tanong niya. Dahil anak niyo po ako, tay. O tapos? Gusto ko pong marinig. Anong gusto mong marinig? Na proud ako sa'yo? Napayuko ako. Opo, sagot ko. Napatawa siya, isang tawang mapait at masakit. Peter,
Alam mo ba kung anong problema mo? Masyado kang naghahanap ng papuri. Masyado kang pabida. Hindi naman po papuri, Tay. Pagkilala. Pareho lang yun eh. Magkaiba lang spelling. Hindi po. Lahat po ng ginagawa ko, ang gusto ko lang marinig po na proud kayo sa akin. Di gusto mo talaga ng papuri. Napailing ako. Hindi niyo po naiintindihan, Tay. Naiintindihan ko. Hindi po, Tay. Tumigil siya. Ngayon lang yata may naglakas loob na sumagot sa kanya sa aming magkakapatid. Huminga ako ng malalim. Tinatagan ko ang loob ko at sabi ko, kailangan ko nang masabi lahat ng nararamdaman ko ngayon. Tay, sinubukan ko namang maging mabuting anak. Nag-aral ako ng mabuti. Nagtapos ako kahit mahirap. Naghanap ako ng magandang trabaho gaya ng sabi ninyo. Tumulong ako sa pamilya natin. Tumulong ako sa inyo. Pero bakit parang wala pa rin akong magawang tama sa paningin ninyo? Kahit minsan lang, Tay. Hindi niyo ba kayang sabihin na proud kayo sa akin? Mahigit 1 minutong walang nagsalita sa aming dalawa hanggang sa narinig ko ang malamig niyang boses. Hindi. Parang huminto ang mundo ko. Hindi. Isang simpleng salita. Pero yun ang tuluyang dumurog sa natitira kong pag-asa para sa relasyon naming mag-ama. Bakit? Bakit po? Halos pabulong ko na lang natanong. Dahil hindi pa tapos ang buhay mo. Tay, hindi yun ang dahilan eh. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Peter. Pwes sabihin niyo sa akin, Tay. Hindi na kailangan. Tay, bakit lagi kayong ganyan? Bakit lagi niyong sinasabi na hindi na kailangan? Hindi ko na malayang napataas na pala ang boses ko, Mama Mia. At lumabas mula sa kusina si Nanay. Peter. Pero hindi ko na siya narinig. Sa unang pagkakataon, lahat ng sakit na itinago ko sa loob ng maraming taon ay tila sabay-sabay na sumabog. Alam niyo po ba kung gaano kahirap? Araw-araw kong tinatanong ang sarili ko kung bakit hindi ako sapat. Lahat ng tao naniniwala sa akin. Kayo na sarili kong ama, hindi. Bakit po, Tay? At bakit sa akin lang po kayo ganyan? Tahimik pa rin siya na parang bato. At yun ang lalo kong ikinagalit. Hindi ho ba ninyo ako anak? Pagkasabi ko noon ay may kung anong nagbago sa ekspresyon niya. Parang may tinamaan akong bahagi ng puso niya. Pero 1 segundo lang yun at agad ding nawala. Mahigpit niyang ikinuyom ang kamao niya. Umalis ka na. Tay, umalis ka na. Hindi pa po tayo tapos mag-usap, Tay. Tapos na. Tay, hindi pa po. Bigla siyang sumigaw. Lumayas ka rito. Napatakip ng bibig si Nanay. Napaiyak naman si Joshua at si Ate Karen ay natulala. At ako, hindi ko maramdaman ang sarili kong katawan. Parang may humugot ng lahat ng lakas ko. Tahimik akong pumasok sa kwarto. Isang maliit na backpack lang ang dinala ko. Habang nag-e-empake ako, umiiyak si Nanay sa likod ko. Anak, wag muna. Naipagod na po ako. Anak, aayusin din natin to. Sa tingin ko po, Nay, wala na po akong tatay. Napahagulgol si Nanay, pero hindi na ako umiyak. Parang naubos na lahat ng luha ko, Mama Mia. Paglabas ko ng bahay, hindi ako lumingon. Takot akong baka kapag nakita ko pa ang bahay na kinalakihan ko, ay hindi ko kayaning umalis sa araw na yon. Habang naglalakad ako papunta sa terminal ng bus para makapunta na ako,
Sa pier, Mama Mia, ay may isang taong humabol sa akin. Kuya! Si Joshua. Humihingal siya. Inabot niya sa akin ang lumang kahoy na kotse. Ang laruang ginawa noon ni tatay nung grade 1 pa lang ako para sa akin. Eto, naiwan mo raw. Hindi ko naiwan yan. Iniwan ko talaga yan. Sabi niya, ibigay ko raw sa'yo. Sino? Si tatay. Nasa mesa kasi ito eh. Tapos sabi niya, saglit na tumigil si Joshua. Oh, anong sabi niya? Hindi na raw to kailangan dun sa bahay. Mahigpit kong hinawakan ng maliit na laruang kahoy. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko, hindi lang laruan ang binitawan ng tatay ko. Parang buong pagkatao ko, Mama Mia. Sumakay ako ng bus nang hindi lumilingon. Habang papalayo ang sasakyan, hindi ko alam na sa loob ng bahay, may isang lalaking mag-isang umiiyak ng tahimik. At sa unang beses sa napakaraming taon, si Tatay Ruben naman ang nagtatanong sa sarili niya kung tama ba ang kanyang ginagawa. Pagbalik ko ng Maynila, ibinaon ko lalo ang sarili ko sa pagtatrabaho. Mas maaga akong pumapasok. Gabing-gabi na akong umuuwi. Kapag may pa-overtime sa office, ako ang unang nagvo-volunteer. Hindi dahil kailangan ko ng dagdag na pera, kundi dahil ayokong mag-isa. Kapag kasi tahimik ang paligid, bumabalik lahat ng alaala sa akin. Yung boses ni tatay, ang malamig niyang tingin, at ang huling salitang sinabi niya sa akin, lumayas ka na rito. Lumipas ang halos 4 na buwan. 1 linggo ng umaga, habang naglalaba ako sa inuupahan kong apartment, ay biglang tumunog ang cellphone ko, Mama Mia. Si Nanay. Saglit akong nag-atubili. Mula kasi nung umalis ako, paminsan-minsan na lang kaming nag-uusap. Kapag tumatawag siya, lagi niyang sinasabing ayos lang sila. Hindi na rin namin pinag-uusapan si tatay dahil ayoko nang magtanong ng kahit na ano tungkol sa kanya. Parang may tahimik na kasunduan na wag nang banggitin ang pangalan ni tatay. Sinagot ko yung tawag, makatapos ang ilang segundong pag-aalinlangan. O Nay, napatawag kayo. Pero hindi si Nanay ang narinig ko sa kabilang linya. Mahinang pag-iyak ni Ate Karen. Peter? Bakit ate? Anong nangyari? Sabi ko na kinakabahan na noon. Si Tatay Peter. Anong nangyari kay tatay? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nasa ospital siya. Parang nawala lahat ng ingay sa paligid nung marinig ko yon. Bakit nasa ospital si tatay? Nasugatan ba siya? Hindi. Naaksidente ba siya? Bumagsak siya habang nagtatrabaho. Napaupo ako sa sahig. Anong sabi ng doktor? Tanong ko. Tumaas daw yung presyon niya. Tapos, napag-alaman na may problema din pala daw siya sa puso. Napapikit ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit ba? Takot? Awa o lungkot? Lahat sila nagsabay-sabay na dumating. Kinagabihan, agad akong nag-book ng flight pabalik ng probinsya. Mama Mia, kahit na 2 oras lang naman ang biyahe, pakiramdam ko parang ang bagal. Parang hindi gumagalaw ang orasan. Habang nakatanaw ako sa bintana ng eroplano ay isa-isang bumalik ang mga alaala. Si tatay na nagtuturo sa akin noon na magbisikleta. Si tatay na gumagawa ng mga laruan ko. Si tatay na unang yumakap sa akin
nang manalo ako ng pinakaunang contest na sinalihan ko, yung reading contest. Pagkatapos, yung tatay na nagsabing hindi siya proud sa akin. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung sino sa dalawang taong yun ang tunay kong ama. Madaling araw na nang makarating ako ng ospital. Pagpasok ko sa lobby, agad kong nakita si nanay. Hindi ko na siya halos nakilala. Marami na ang puting buhok niya. Lumalim din ang kaniyang mga mata na parabang ilang taon siyang tumanda sa loob lamang ng ilang buwang hindi namin pagkikita. Anak, kumusta siya? Tulog. Delikado ba raw ang lagay niya? Tumahimik muna si nanay. Hindi pa namin alam. Ilang minuto kaming nakaupo sa labas ng silid. Walang nagsasalita hanggang sa ako na rin ang unang bumasag ng katahimikan. Hindi ba niya ako hinahanap? Hindi agad sumagot si nanay. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, hinahanap ka niya araw-araw. Ano? Oo, Peter. Bawat umaga, bawat gabi, tinatanong niya ako kung tumatawag ka. Pero, akala ko ba? Hindi ko na ituloy. Hindi mo kasi nakikita ang mga nangyayari pagkatapos mong umalis. Simula nung araw na umalis ka, hindi na halos nagsasalita ang tatay mo. Hindi na siya kumakain ng maayos. Hindi na rin siya natutulog. Kapag gabi lumalabas siya sa bakuran, mag-isa. Tinitingnan niya lang ang kalsada na parabang may hinihintay siya. At alam kong ikaw yun, anak. Hindi man yun sinasabi ng tatay mo, pero bilang asawa, alam kong hinihintay ka niya. Mama Mia, may inilabas na isang maliit na papel si nanay mula sa kanyang bag. Hinabot niya yun sa akin. Ano to? Hindi ko alam. Ilang linggo na niyang daladala yan. Tapos, nakita ko yan sa bulsa niya. May pangalan mo, kaya hindi ko binuksan. Mama Mia, nakatupi po yung maliit na papel. Nung buksan ko po yun ay may nakatuping maliit din na larawan. Larawan naming dalawa. Ako at si tatay. Noong 7 taong gulang pa lang ako, doon kinunan yung larawan na yon. Nakasakay ako sa balikat niya habang pareho kaming nakangiti. Sa likod ng letrato may nakasulat gamit ang pamilyar niyang sulat kamay. Pasensya ka na, anak. 4 na salita lang. Pero hindi ko napigilang mapaluha. Mama Mia, hindi ko alam kung ano yon. Bakit ngayon lang to, Nay? Dahil matigas ang ulo ng tatay mo. Pareho kayo. Nay, ano po sa tingin niyo ang dahilan kung bakit biglang nag-iba ang trato ni tatay sa akin? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam, anak. Sa tuwing tinatanong ko ang tatay mo, hindi naman siya sumasagot. Sabi niya, hindi naman daw siya nagbago. Ikaw lang daw. Itong nag-iisip na nagbago siya. Pero Nay, alam niyo naman sigurong hindi yun totoo, 'di ba? Naramdaman niyo naman siguro na iba ang trato ng tatay sa akin kaysa sa iba kong mga kapatid. Yumuko si nanay. Nay, may alam po ba kayong sekreto ni tatay? Hindi siya nagsalita, Mama Mia. Pakiramdam ko noon may hindi talaga sinasabi sa akin ang mga magulang ko. Hanggang sa tinawag na kami nung nurse. Gising na ang pasyente.
At nandito daw po ba yung anak niya, si Peter? Yun ang tinatawag niya eh. Mama Mia, pakiramdam ko ay parang mali ako ng dinig. Hindi ko maramdaman ang mga paa ko habang papalapit ako sa loob ng silid. Sa bawat hakbang, parang bumabalik ang lahat. Ang batang ako na laging nakaupo sa balikat ni tatay. Ang binatang ako na umiiyak dahil hindi niya ako kayang purihin. Ang lalaking ako na umalis ng bahay na wasak ang puso at ang pagkatao. Pagpasok ko sa loob, halos hindi ko na nakilala ang tatay ko. Ang dating matipunong karpentero ng baryo, ngayon ay sobrang payat na. Namumutla. May nakakabit na dextrose. May oxygen tube sa kanyang ilong. Ang mga kamay na dating kayang bumuhat ng malalaking troso, ngayon ay nanginginig habang sinusubukan akong abutin. Peter? Anak? Hinang-hina niyang tawag sa pangalan ko. Ilang taon ko na ring hinintay na marinig ang boses niyang tinatawag ako sa pangalan ko ng may lambing at tinawag akong anak. Pero ngayong narinig ko na, hindi ko alam kung bakit tila mas lalo lang akong nasaktan. Lumapit ako, Mama Mia. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ko. Napansin kong nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, nakita kong umiiyak ang tatay ko. Pasensya ka na, anak. Huwag na po nating pag-usapan yun, tay. Hindi, kailangan. Sabi niya sa boses na hinang-hina na talaga. Pagkatapos lumingon siya kay nanay. Pwede bang lumabas ka na muna? Sabi niya kay nanay. Si nanay naman ay mabilis na tumango at lumabas ng silid. Naiwan kaming dalawa ng tatay ko. Anak, alam ko, marami akong kasalanan sa'yo. Alam ko, hindi ko dapat ibinuntun sa'yo ang galit ko. Ibinuntun po? Galit po? Bakit po? Sa akin po ba? Anak, may sasabihin ako sa'yo. Pero sana mangako ka na wala kang ibang pagsasabihan nito. Tay, huwag ka na muna pong magsalita. Hinang-hina pa po kayo eh. Makakapaghintay naman siguro yan. Sabi ko, hindi anak. Hindi na pwedeng maghintay. Kailangan kong sabihin sa'yo to. Sige po, tay. Ano po yun? Mangako ka muna, anak. Mangako ka muna na wala kang ibang pagsasabihan kahit nanay mo. Pangako po, tay. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay huminga siya ng malalim. Nakita kong nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Anak, alam ko na nasasaktan kita. Nasaktan kita dahil hindi ko magawang ipakita sa iyo ang pagmamahal ko. Alam kong nagtatanong ka kung kailan nagsimulang mangyari ang lahat ng iyon. Anak, hindi mo kasalanan na. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko. At kasalanan ng nanay mo. Po? Bakit po nadamay si nanay? Mama Mia, tsaka niya na ikwento sa akin ang totoo. Naalala ko, nagsimula pala yun nung nagkaroon ng malaking selebrasyon sa bahay ng mga tsuhin at tiyahin ko. Nandun kami buong pamilya, nakikisaya. First time ko ring nakita noon na nakipag-inuman ang nanay ko, Mama Mia. First time ko ngang nakita siya noong lasing, pero hinayaan lang siya ni tatay. Umuwi kami noon na nagsasayawan pa sila sa sala. Natulog kami.
At yun nga siguro ang umpisa dahil kinabukasan, tandang-tanda ko pa na hindi na pareho ang tingin ng tatay ko sa akin. Yun pala, Mama Mia, habang lasing na lasing ang nanay ko. Habang inaalagaan siya ni tatay sa loob ng silid nila at kaming magkakapatid naman ay tulog na. Naisiwalat ni nanay ang isang sekretong matagal na niyang itinatago. Doon na sabi ni nanay kay tatay habang umiiyak siya. Dala ng kanyang kalasingan na ako pala ay hindi anak ng tatay ko. Nagkaroon ng kasalanan si nanay. May nakasama siyang isang lalaki. Noon kasi, Mama Mia, may kumuha sa serbisyo ni tatay na magpapagawa ng bahay sa kabilang bayan. Lingguhan lang ang uwi niya. At dun po nagkaroon ng malaking pagkakasala si nanay. In short, Mama Mia, anak ako ng nanay ko sa ibang lalaki. Hindi daw yun matanggap ng tatay ko. Kasi buong buhay niya, minahal niya ako. Mas minahal pa nga niya ako kaysa sa ate Karen ko. Dahil pakiramdam niya, ako ang una niyang lalaki. Ako ang magtataguyod ng pangalan niya. Kaya ang gusto niya raw, palakihin akong mabuting mabuti. Gusto niya na ako ang magiging ligasiyan niya. At kaya nung nalaman niya na hindi pala niya ako tunay na anak, ay nawalan siya ng pag-asa. Mama Mia, nag-iyakan kaming dalawa ni tatay. Biglang tumunog yung oxygen niya. Nataranta naman ako at tinawag ko yung doktor. Habang tinutulungan ng mga doktor ang tatay ko, ay tinanong naman ako ng nanay ko kung anong pinag-usapan namin. Wala po, Nay. Ano lang po, humingi lang po siya ng tawad sa akin. Ano bang dahilan daw, anak? Ano bang dahilan niya? Gusto lang ba niya na maging mas pursigido ka? Opo. Sagot ko, Mama Mia, kahit na ang totoo ay gustong gusto ko na siyang sigawan. Kahit na ang totoo, gustong gusto kong tanungin ang nanay ko tungkol sa tunay kong ama. Pero dahil nga nangako ako sa tatay ko na walang ibang makakaalam sa kanyang sinabi sa akin, ay hindi ko na tinanong ang nanay ko. Mama Mia, naging okay pa naman si tatay sa loob ng 3 linggo. Pagkalipas ng 1 linggo niya sa ospital ay nakalabas pa siya at nakauwi ng bahay. Pero 2 linggo lang ang lumipas, inatake siya ulit at sa pagkakataon na yun ay hindi na po siya nakaligtas. Tuluyan na pong nawala ang tatay ko. Tuluyan na siyang nagpaalam sa mundo. 9 na buwan naman matapos mamatay ni tatay ay sumunod si nanay. Namatay si nanay na hindi man lang niya nalalaman na alam ko ang tungkol sa pagkatao ko. Namatay si nanay na hindi ko man lang siya natatanong kung sino talaga ang tunay kong ama. Pati mga kapatid ko hanggang ngayon walang kaalam-alam na hindi nila ako buong kapatid. Mama Mia, sa totoo lang hindi ko po alam ang mararamdaman ko habang sinusulat ko ang kwentong ito. May bahagi pa rin sa akin na gustong malaman ng katotohanan tungkol sa pagkatao ko. May bahagi pa rin sa akin na gustong makilala ang tunay kong ama. Pero hindi ko alam kung paano ko yun gagawin, Mama Mia. Hindi ko alam kung sinong una kong tatanungin. At hindi ko rin alam na kapag ba hinanap ko ang tunay kong ama, ibig sabihin ba nun, binabali ko ang pangako ko kay tatay na walang ibang makaalam tungkol sa kanyang sinabi sa akin? Mama Mia, hindi ko po sinulat ang kwentong ito para po magpatulong na hanapin ang tatay ko dahil alam ko naman na walang ibang makakagawa nun kundi si nanay.
Pero wala na si nanay. Susubukan ko na lang na tanggapin ang katotohanan na siguro sa kabilang buhay ko na lang malalaman ang totoo kong pagkatao. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Peter. Grabe ang kwento ni Peter. Akala ko galit lang ang tatay niya, akala ko inggit lang. Kasi meron namang mga ganun kapag hindi nila natupad ang kanilang pangarap, tapos nakikita nilang tinutupad ng iba, parang may galit sila sa puso nila. Ang totoo, hindi naman dun sa taong tumupad ng kanilang mga pangarap, kundi sa kanilang sarili mismo at sa kanilang circumstances. Parang ganun. Pero, iba pala ang kwento ni Peter. Hindi pala siya tunay na anak ng kaniyang ama. And somehow, naiintindihan ko ang tatay niya kung saan ito nanggagaling. Siguro kung sa akin din mangyari yun, siguro kung malaman ko isang araw na yung minamahal kong anak, yung tinatangi kong anak, 'di ba? Hindi pala tunay na akin. Baka ganun din ang maramdaman ko, baka ganun din ang magiging reaksyon ko sa tatay ni Peter, na si Tatay Ruben. Nako, Peter, kung ano man yang gusto mong pinaplano mong gawin, kung gusto mong malaman ang tungkol sa tunay mong pagkatao, hindi kita masisisi at hindi rin kita huhusgahan na wala kang palabra di honor kung gagawin mo yon. Depende na yan sa'yo kung ano ba talaga mas importante sa'yo, malaman ang buong pagkatao mo o panindigan ang pangakong binitawan mo sa tatay mo. Pero I'm sure naman kung talagang hahanapin mo ang totoo mong ama, kung magtatanong-tanong ka, kung tutuklasin mo talaga ang lahat, I'm sure naman maiintindihan yun ng tatay mo sa kabilang buhay, diba? Siguro maiintindihan niya. Hindi ko alam. Anyways, maraming salamat, Peter, sa iyong kwentong ibinahagi dito sa ating programa. Nako, bago tayo umalis, hello muna ako sa atin pong mga kasuki. Maraming thank you sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga members na laging nandito para sa atin. Thank you so much. Ayun, hello ako kay Mila Raduban, Gail Easy, Freaky, maraming salamat. Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Smackdax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Christina Aure, Abdullah Wahab, Alpha Garcia, Ernesto Boys, Rosel Macdolor, Pepe Macaranas, at ang pinakabago, welcome to the club, Kimber Dudes Balyador. Maraming salamat sa pakikinig ninyo at syempre sa pananatili ninyo dito sa ating channel. At bukod sa kanila, meron din tayong mga taga-suporta na lagi ding nandyan para sa atin, hindi nang iiwan, laging nag-aabang, hindi nagsiskip ng ads. Maraming salamat and consigna Monralban Salibuma. Hello din ako kay Maricel Mina, Glyza Belbar, maraming salamat. Maraming thank you din sa ating supporter na sina Cha Pasensya, maraming thank you Lailena Season. Hello din ako kay Menchi Pangilinan, kay Ernesto Lapas, Juliet Valmoria, maraming salamat sa panonood at hindi pagsasawang pagsuporta. Leonida Ramirez, Nancy Helton. Hello din ako kay Ramona Gonzalez, maraming salamat. Mary Grace at kay Elsica Lopez, kay Toyang Musinde. Ayun, Jonaline Cabudol, maraming salamat. Ronaline Jimenez, thank you very much. Joylyn Espinosa. Hello din kay Glenda Basas. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi po natin nabati, nako, hihingi po ako ng pasensya at pangunawa at sana po hindi kayo magsawang sumuporta dito sa ating channel. Sa mga bago nating member, please do not hesitate to click the subscribe button and click nyo na rin ang notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron po tayong bagong upload na inilalabas. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na nagpapasalamat sa walang sawa niyo pong pagsuporta. I love you all. Mwah! Ingat po kayo palagi. Bye-bye!